Naku po mga kababayan, oras na para ikulong sila. Naku po, big evidence ilalabas na. Blue Ribbon hearing mga kababayan, simulan na. At yung chairman, balik kay Senator Marcoleta. Naku po mga kababayan, tila ba'y rumesbak na nga no, itong kampo ni Senator Marcoleta at SP Alan Cayetano mga kababayan. Diba dahil sa kanilang pinagagawa ngayon mga kababayan no, na tila ba'y uubusin lahat ng majority mga kababayan na pagkakasuhan. Pambihira mga kababayan, di ba? Ngayong araw na to, ay nako po, itong si Jinggoy mga kababayan, talagang opisyal na mga kababayan, inuna na. Pambihira talaga sila mga kababayan, no? Gagawin talaga nila lahat para lang mapigilan yung hearing sa Blue Ribbon mga kababayan. Kasi dito magkakaalaman di po ba? Naku po kaya mga kababayan, ito yung ating alamin ngayon. That a subcommittee will be formed sa flood control and Senator Marcoleta will issue the notices on Monday para ituloy na sa Thursday yung flood control scam hearings. Let's have the hearings, then let's people judge. And yun ang advice ko sa ONCE. Maghanda na rin, mag-attend kayo. Yan. So, rather than Naku po mga kababayan, tila ba'y eto na. Dumating na talaga mga kababayan ng tila ba'y kinakatakutan nilang mangyayari mga kababayan. Itong Blue Ribbon Committee hearing mga kababayan na tuloy na mga kababayan. Naku po, Pinky Soto at yung minority na nag-walk out mga kababayan. Naku po, tila ba'y humanda na mga kababayan, no? Diba, lalong-lalo na yung si Senator Tulfo kabayan. Diba, nabanggit yung kanyang party list doon sa issue ng flood control mga kababayan. Kaya po ba nagdrama yung si Tulfo kasi alam nila eto na yun mga kababayan pag nagsimula na itong flood control. At syempre yung nangunguna or mangunguna mga kababayan ay naku po, ibinalik kay Senator Marcoleta mga kababayan. Naku po kaya nako, dali-dali nilang pakakasuhan na talaga itong mga majority na senators mga kababayan, di po ba? Diba? Inuna na ngayon si Senator Jinggoy mga kababayan, no? Pero nakapagpiyansa naman kaagad mga kababayan, di po ba? Pero alam natin na hindi pa yan titigil sila Pero at least mga kababayan, tuloy na yung hearing dyan sa Blue Ribbon mga kababayan. At panigurado, yung mga malalaking ebidensya ni Senator Marcoleta ay ilalabas na mga kababayan. Diba? Pero bago po natin yun ipagpatuloy mga kababayan ay eto muna syempre. Pakinggan muna natin itong rest back mga kababayan ng ating Pangulong Bongbong. Na tila ba'y lumalaban ng mga kababayan Tila ba'y nagtapang-tapangan na po ngayon mga kababayan? O anya na hindi target ang majority senators mga kababayan. Kasong kinakaharap ng ilang senator, resulta raw po ng investigasyon nila. Naku po mga kababayan, itong nangyari kay na Senator Jinggoy, Villanueva, Chis Escudero, Marcoleta at iba pa mga kababayan. Naku po, bunga raw ito ng kanilang investigasyon mga kababayan. Palakpakan mga kababayan. Pambihira no, eto, pakinggan natin ang ating mahal na Pangulo mga kababayan. Eto. Look, almost a year ago, ang sinabi ko sa taong bayan, kailangan malaman ng buong taong bayan ang katotohanan. Yes po. At nung kami ay pinag-aaralan ng Ombudsman, ng Department of Justice, lahat ng mga aligasyon na dumating dahil sa flood control, maraming nagsasabi, bakit wala pang nangyayari? Bakit wala pang nangyayari?
Bakit ang tagal ninyo? Namimili lang yata kayo kung sino yung i-prosecute ninyo. Ngayon, nandito na. At dahan-dahan lumalabas ng katotohanan. At dahan-dahan na Dahan-dahan na po raw mga kababayan lumalabas yung katotohanan. Okay. at ang pinakamaganda, kung talagang may kaso, kung sila ba naman ay walang ginawang mali, ay lalabas naman yan sa pagsusuri ng pagkusga. At kaya naman, ito na yung mga ang hinihingi sa amin ng tao. Oh, eto na raw po mga kababayan yung hinihingi ninyo. Eto na ba yun mga kababayan? Para sa akin mga kababayan, hindi! Nasaan ba si Saldico dyan mga kababayan? Martin Tamba Maleta. At syempre mga kababayan, mismo yung sarili ng ating Pangulo. Di ba, ang dami ng ebidensya kasi mga kababayan na kung i-connect din nyo mga kababayan, ay naku po, tila ba'y sila mismo yung mastermind kabayan, di po ba? Ay ba mga kababayan, inilahat na yan ng Brave 18 Marines mga kababayan, naku po. Kaya ngayong si Senator Marcoleta na ulit yung mag-imbestiga mga kababayan at tuloy na yung hearing, ay naku po, tila ba'y mahal na Pangulo. Eto yung katotohanang mailalabas talaga ang tunay na mastermind. Di po ba mga kababayan? Alamin nyo, ilabas ninyo lahat ng katotohanan. Ito ang ating ngayong ginagawa. Hindi pa tapos ito. Patuloy pa ang investigasyon. Patuloy pa ang mga pag-imbestiga at pag-aaral at sa intelligence and information gathering tungkol sa mga iba't ibang aligasyon. Kaya nga mga kababayan, di ba, yung Huwebes ata yun, no? Ay doon talaga magkakaalaman, mahal na Pangulo. Di po ba mga kababayan? Kung kani-kanino pa. Hmm. Hindi ko alam Hmm. kung paano napunta na sinasabi na yung majority ngayon ang tinatarget. Di ba? Di Dahil ba? kung tutusin ninyo, hindi sila majority noon. So, that does not apply. It was because of the allegations that were made and the investigations that were conducted upon learning of those allegations against kung sino man. And kung ano man ang naging alignment sa Senado, walang kinalaman yun. Ito pa rin ang mga Anong walang kinalaman mga kababayan? Sobrang obvious po. Di ba? Na, sige, tawagin natin yung majority mga kababayan, yung minority sila dati, Yun sila, lahat yung pinakakasuhan nila mga kababayan. Di ba? Kaya obvious na obvious Di ba? Di ba talaga yung ating Pangulo mga kababayan, no? tao na lumabas sa mga pangalan doon sa, kung titignan ninyo, Sige po, tingnan naman. Ano po? kung saan pinagbabasihan lahat Saan itong po? mga ito, Saan po? ay doon sa testimonya sa Blue Ribbon Committee. Doon naman lumabas lahat ito. Blue Ribbon Committee raw po mga kababayan. Sino yung namumuno? Si Senator Lacson? Binigay ng Blue Ribbon Committee sa Ombudsman at sa DOJ ang mga findings nila, ito ang naging resulta ngayon. So it has nothing to do with the Nothing alignment. to do. Kung magbago yan, the alignment is different again tomorrow. Hindi, I'm not saying it will be. But if the alignments are different again in terms of the majority, paano mo sasabihin pag nagbago na naman yan? So hindi walang kinalaman yung majority, minority wala raw po, sa mga Senado. kababayan. Ito ang dahil sa resulta ng mga investigasyon ng Blue Ribbon Committee at ang ating Hindi mga kababayan, si Lacson yung namumuno mga kababayan, di ba? Mahal na Pangulo, hintayin nyo yung resulta talaga dyan sa sinasabi nyo. Ngayong sila Senator Marcoleta na yung upo bilang chair mga kababayan. Diyan lalabas talaga yung katotohanan mga kababayan. Kaya eto mga kababayan, pakinggan natin si Senator Marcoleta. Balikan ko lang sa inyong kay Senator Jinggoy. Kaya pala nung kayo nang maging majority, parang may lumabas sa social media, ang pinapipili daw prinsipyo o plunder.
Ay, Totoo mukhang yun. nanindigan sa prinsipyo ata si Senador Jinggoy. Totoo yun. Alam mo, kaya ito gusto ko sabihin, hindi Correct, naman dahil mga sa kababayan. kaibigan ko siya. Ano? Opo. Yes po. Sen. Nakita ko rin naman yung pressure na ina-apply sa kanya. Kahit sino siguro, tao ka lang naman eh. Di ba? Opo. Lalong-lalo na kung alam mong wala ka namang kasalanan. Correct. At plunder ka agad ang Kakaso sa kanya. ikakaso sa'yo. Alam mo naman, kahit ano pang pangangatwiran mo sa ilalim ng kanilang pagpaprosecute na ito, wala kang kalaban-laban eh. Opo. Wala kang kalaban-laban. Kapag pinail nila sa Sandigan Bayan, arestado ka kaagad, kulong ka kaagad. Ganon kasimple. Ang mangyayari ron, nahiwalay nila sa amin, hindi siya makakapag-attend ng hearing. Opo. O, yung mayorya, malulusaw nila. Yun ang kanilang pinupuntahan. Ngayon, pag-isipan po ninyo, kayong mga kababayang nakikinig. Yes po, Senator. Talaga bang interesado sila na i-prosecute si Senador Jinggoy? O interesado lang silang maibalik yung mayorya sa kanila? Yun. Kasi kung talaga may Yun ang pinakamagandang tanong po, mga kababayan, di ba? Di ba? So, obvious na obvious mga kababayan yung sagot niyan, Senator. Ay naku po, gusto lang talaga nilang maibalik sa kanila yung majority, mga kababayan, di po ba? Kasi ika nga na Senator Cayetano, mga kababayan yung majority ngayon ay naku po, hindi halal or hindi pinili ng Pangulo or walang kaugnayan yung Malacanang, mga kababayan. Di ba? Gusto na lang sila yung bike control, mga kababayan di ba? Ang bihira talaga. Di ba? Obvious na obvious, mga kababayan. kasalanan yung tao, ba't kinakailangan mong gipitin? Ba't kinakailangan siyang umalis? Oho. At Yun. sasabihin mo sa kanya, para hindi ka na mahirapan. Ikaw naman, ilang beses ka na namin kinukumbinsi. Kumalas ka lang sa kanila, wala ka ng kaso. Ngayon ko na-realize yan, tama pala sabi mo, no? Kung ako si Senador Jinggoy, sa tindi ng pressure na yan, baka babawi din ako. Di ba? Mabigat yun. Pero sa tingin ko, mga kababayan ay tila ba yung nakukonsensya na po si Senator Jinggoy, mga kababayan, di ba? Tila ba yung gusto na ni Senator Jinggoy ngayon, mga kababayan, ay yung katotohanan ay lumabas na. Di ba? Yung si Senator Jinggoy, mga kababayan, naku po, ilang kaso na yung nadaanan yan, di po ba, mga kababayan, nakulong na yan dati. Di ba? Tapos ngayon, eto na naman, mga kababayan. Pero sa pagkakataong ito ay naku po, iba ito, mga kababayan, di ba? Kaya nga, di ba, si Senator Jinggoy, tila ba inofferan siya na magpunta lang siya sa kampo nila Soto. Absuelto. Pero no, mga kababayan, talagang nanindigan si Senator Jinggoy. Tila ba sawa na kasi siya, mga kababayan, sa ganyang estilo, di ba? Wala muna doon sa punto na yon. Kaya gusto kong pag-usapan muna natin itong ginawa sa kanya. May isang bagay pa akong gustong sabihin Opo, Yes po, opo. Sen. Hindi ko akalain na ganun kalakas din ang loob ng taong ito. Yun na nga. Oho. Siguro kung sa iba nangyari ito, Piyok na, kababayan. napakadali Piyok na wag kang magpakulong. Oo naman. O baka sakaling bukod doon, baka may ibigay pa silang pabuya sa iyo. Kung lilipat, ganun lang naman pa. Pero dahil alam niya yung pinaglalaban namin. Yan. prinsipyo na po ito. Alam niya Yan. prinsipyo yung pinaglalaban namin. Yan, Sabi totoo. niya, nung isang araw narinig ko siya, magpapakulong po ba kayo pagka magpaparesto kayo? No, sinabi naman niyang maliwanag, if this is the price I have to pay, so be it. Yun. Oo. So kailangan po malaman ng tao na siya ay talagang nanindigan. Hindi siya kumalas sa amin. Aha. Kahit na siya'y makulong pa, hindi siya lalabas, hindi siya kakalas. Correct. Sa aming grupo na 13 kami. Oho. Correct, mga kababayan. Well, again, Sen, liwanagin lang natin. Hindi natin binabanggit ito. Kundi parang kampiyan si Senador Jinggoy para sabihin wala siyang kasalanan, may kasalanan. Kundi ang ating binabanggit, yung paninindigan niya doon sa kanyang prinsipyo Yung na. paninindigan niya, Yun. binabanggit natin Yan. sapagkat Opo. alam namin at sinasabi niya sa amin, araw-araw na lang. Sinasabihan, Sinatawagan, no? gusto mo pa bang makulong samantalang ito lang ang pakiusap namin sa iyo? Oho. Oh. Bihira, Ayaw ko nang mga banggitin kababayan. ang mga taong tumatawag sa kanya. Nako. Sinasabi niya sa amin, tuwing magmi-meeting kami, kani-kanina lang, nag-meeting kami uli. Opo. Bago siya pumunta ng Sandigan Bayan para magpiyansa. Pambihira, mga kababayan.
At eto na nga po mga kababayan, no? Pakinggan natin ang buo itong resback Senator Alan Peter Cayetano mga kababayan. Sa minoriting gustong maghari-harian mga kababayan. Di po ba? Ito, pakinggan natin si Senator Peter Alan SB Cayetano mga kababayan. When the righteous rule, people rejoice. Because pag tama ang pinaglalaban o tinanim, maganda pong aanihin. Pero when the wicked rule, of course, malungkot ang mga tao kasi may consequence at may consequences ang paggagawa ng masama. So why am I saying this is about our democracy? Well, good governance kasi is about doing the right thing. And because men and women have their weaknesses, na-develop po yung presidential form of government at yung tinatawag na check and balance. Ibig sabihin, interdependent ang executive, ang judiciary, ang legislature, in our case, dalawang houses po to, House of Representatives and the Senate. But napaka-importante na independent ang legislative, ang judiciary from the executive. Kasi kung hindi, dictatorship yon. At pag may dictatorship ka, tama't mali, iuutos na lang ng iuutos to, wala ng check and balances. So, paulit-ulit sinasabing magulo ang Senate. Hindi po. In this administration from 2022, it's the first time po na nagkaroon ng majority at Senate President. Hindi lang po Senate President, yung majority na wala pong kamay ang Malacanang sa pagpili ng SP at ng mga komite. So, ibig sabihin po, I can dare say this is the first fully independent majority. Kaya, whether you talk about the 11, yung 11, or you talk about supporters nila, or you talk about some elements in the national government like the NBI for example, sila po ang nanggugulo because hindi sila komportable na independent ang Senado. So when we talk about check and balances, may consequences po to. So for example po, bilang check sa executive, meron pong impeachment process. So hindi pa ho kami nakakaupo or bagong upo pa lang. Sinabi na po sa amin, you want to do it again? Tuloy mo naka-live. So, sorry guys, I'm just asking kung okay naman yung sound. Lapit mo na. Okay. Because we're just using a cell phone and taking this opportunity to speak to all of you directly, no? So, nandun ako sa impeachment, di ba? Ang dami po, may mga bishops, may mga business groups, may mga schools. Naglabas po lahat ng mga statement na kailangan independent, kailangan impartial yung impeachment. Sabi, etong bagong majority will do many things, will manipulate, will have machinations, whatever, para itigil yung impeachment. Pero nakita niyo po, napakaayos, walang naging problema. So, yun po ang sasabihin ko sa inyo. Impartial, ibig sabihin po, base sa ebidensya, tamang proseso. Ang problema po kasi sa ibang statement, na sa utak nila ay ang impartial convict na. O, ganun din sa kabila. Yung sinasabing impartial ay acquit na. Wala pa nga home trial eh. So, hintayin natin ang trial at bantayan natin araw-araw. Pero nasaan po ang sense of truth? Doon po sa mga nag-issue ng statement na ngayon nakikita nilang tama ang pamamalakad at maganda at hindi issue po. Maganda po ang takbo tungo doon sa impeachment. Maganda ang schedule. Wala hong nag-statement na mali pala yung una nilang statement. Okay lang po yun. That's your right. Ang sinasabi ko lang po kung anong itatanim nyo, lalo po yung mga namumuno ng mga eskwelahan, binabantayan kayo, gagayahin kayo ng mga bata. So dapat, pag tayo gumawa ng statement with integrity, with truth. Ganon din po, yung events na nangyari po noong Tuesday. Let me clarify ha, hindi pa namin pinagbobotohan yung amendment sa rule
na papayag po sa teleconferencing or online na pagboboto. Wala pa ho kami doon. Ang pinagbobotohan pa lang ho, whether or not pag-uusapan ito. So again, to the heart of democracy, is there anything wrong with talking about changing the rules? We're not proposing murder. We're not proposing abortion na mga per se mali na dapat hindi pag-usapan kasi ayon sa konstitusyon natin mali. Ang pinag-uusapan po natin kung sa mga panahon na ngayon, given the threat sa Senate, given the different attacks on the Senate, given the different attacks on individual members of the Senate, yung experience po namin nung minority pa kami kung paano pigilan na magbuo ng majority, yung mga threats na tanggap namin. I'll go to that later. And in the next few days, option po ng ibang mga senador yon maglabas ng ebidensya sa mga pananakot na ginawa para hindi namin mabuo yung independent na Senado. What's my point po? Yung paulit-ulit po na sinabi ni Senator Kiko Pangilinan, paulit-ulit po na sinabi ni Senator Risa Tiveros, paulit-ulit po na sinabi ni Senator Lacson, at lalong-lalo na po na sinabi ni Senator Erwin Tulfo. Hindi lang po sa sessionola, sa media, at hindi lang Tuesday, even the days after. They kept on saying, bakit walang debate? Bakit hindi nila pwedeng pag-usapan yung side nila? Wala pa nga ho tayo dun. Kung nakinig lang sila, kung sila po ay tinigil nila yung drama, even after the session, and instead tried to listen to each other, the motion was to take up the amendment. Ibig sabihin, is was sponsor pa to, and then ang bawat isa ay pwede magtanong, pwede pa nga mag-amend kung tingin nilang mali. So I won't dwell on that, but just to say that the starting point has to be the truth. And ang problema, if you're on their side, dun sa 11, na 11 po kayo, kasi po sinasabi nila, wala silang chance na magtanong, magpaliwanag. Wala pa nga ho dun meron chance. So sabi nila, tyranny of the majority. Hindi po. Tyranny Tulfo to. Tyranny Lacson. Tyranny Pangilinan. Tyranny Ontiveros. Kasi palakasan ng boses, imbis na we listen to one another. Senator Lacson, I respect, he stood up and says he disagrees with the rule. So yung debate is whether or not we can take up the amendment. Hindi pa natin pinag-usapan yung amendment. Alam niyo po, parang paso yan Pag nilagay mo yung seed sa isang paso, pwede mong kunin at ilipat. So, bantayan niyo po yung Senado, may tinatawag kaming change of referral. Halimbawa po, nalagay sa Committee on Public Order, tumayo yung chairman ng Committee on Justice the next day, sabi, mali ang referral doon. Kunin mo muna at ilipat dito. So, ganun po nangyari. Yung proposal ni Senator Marcoleta nandun po sa Committee on Rules at ang motion po ng acting majority leader is kunin at pag-usapan sa floor. Hindi pa po pinag-uusapan yung merits or kung may masama o mabuti sa puntong yun. Pero sabi po nila na ang isda sa bibig na huhuli. Kaya kita nyo po na nakita nyo po yung pala plano all this time. Arrestuhin, takutin, intimidate ang nasa majority. Either lumipat or ikukulong. So as I said, at the proper time, evidence will come out. I won't go to the merits, demerits. Wala kaming problema na kasuhan. Wala kaming problema na sa korte patunayan kung sila ay guilty o hindi. Ang problema po namin, yung gagamitin yung threat, na pag lumipat ka dito, wala ka ng kaso. Pag diyan ka, tutuluyan ka namin. Wala pa nga yung impeachment, ganyan na ang usapan. Ano pa kaya? So again I've communicated this behind closed doors. I've communicated this in rooms like this with the majority, minority. I've communicated it through the social media. I've communicated this with the traditional media. Hindi kami nandito para makipag-confrontation. Hindi kami dito para magbangayan araw-araw. Inayos namin yung impeachment. Kasabay ng impeachment po,
inayos namin na may legislative calendar pa rin. Meron pa rin hong pag-aayos. Bakit po? I'll talk about that maybe over the weekend. Yung kung hindi ang numbers kasi natin, parati tayo nako-confine sa 13-11, sa 12-11, di ba, sa 6-7. Kung ano-ano ng numbers eh. Ang importanteng numbers, inflation. Ang importanteng numbers, GNP, GDP. Ang importanteng numbers, productivity ng ating mga magsasaka. Ang importanteng numbers, yung dropout sa eskwelahan, yung pagtaas ng kaso ng AIDS, pagtaas ng teenage pregnancy. Ang dami natin kailangan pag-usapan na priorities. So, tatlo ibabalanse po natin. Yung economic crisis, where we have to talk about the quality of life. And when we talk about the quality of life, we have to talk about security. We also have to talk about drugs. When we talk about quality of life, we have to talk about education, health, jobs, kung sapat yung kita sa taas ng mga presyo at kung may trabaho pa rin ang tao. Yung second, yung impeachment, which will start in early July. But third, is the corruption issues katulad ng flood control. So we finished a caucus over lunch and we agreed, subject to some minor discussion pa among our chairpersons and the paperwork, that a subcommittee will be formed sa flood control and Senator Marcoleta will issue the notices on Monday para ituloy na sa Thursday yung flood control scam hearings. It will be impartial and we want the whole truth and not only some truth or some true, some not true to come out. Kung makikita nyo, may conflict na kagad. Sabi ng ombudsman, meron mastermind. Sabi ni Senator Lacson, walang mastermind. Sabi ni Senator Lacson, ito yung mga dapat hindi imbitahin. Sabi naman ni Senator Marcoleta, ito dapat imbitahin. So I'm inviting the whole public, bantayan nyo Senado, in the same manner that we are on trial when we have the impeachment. We also have to hold everyone accountable pagdating dito sa flood control. Which goes to my second point. The Committee on Public Order, doon po na-assign yung May 11 events that for us led to the May 13. And ngayon, kung sino-sino nag-iimbestiga, sabay-sabay po ngayon nag-iimbestiga, nagsistatement sa Senate. DOJ, NBI, CIDG, may PNP, may CIDG, hiwalay pa sa spokesperson ng PNP, meron pang so Ombudsman, NBI, DOJ, PNP, CIDG, DILG. Agad-agad pumayag kami sa joint with the DILG at PNP, but at one point, sila na lang. Kami tahimik para independent. Pero kung ano na narinig kong statement, katulad nung sa CIDG na imbestigahan daw si Robin at kami doon sa pagtakas ni Senator Bato. Mismong boss nyo na mismong DILG at PNP nagsabi na May 13, wala pa kayong hawak na warrant at pending pa sa Supreme Court kung pwede nga i-serve yung warrant. So paano naging pagtakas yon at paano naging krimen na tulungan siyang makalabas? So kung iimbestigahan nyo ang buong Senate at majority, kailangan yung imbestigahan ng Chief PNP at SILG. Kasi sila mismo nagsabi, wala namang warrant na isa-serve. So, you know, it's getting crazy. Paulit-ulit na lang kayo na magulo ang Senado. Hindi po ginugulo nyo. Let me backtrack ha. Nung natanggal po last year si Senator Cheese Escudero, lumabas yung anyone but cheese. Anyone but cheese. O, pumayag na si kanina, Senator Loren. Nung February po, iupo po namin si Senator Loren. Doon nagsimula yung mga pressure at doon po nag-impusa na narinig namin na kasama sa deal yung mga kaso. O, sinabi anyone but Loren. O, pag upo ko naman, anyone but Cayetano. To be fair, hindi ko narinig sa Malacanang yan. Narinig ko sa mga kasama natin sa 11. And so far, since May 11 to now, what have we done but try to talk about the bigger picture? To talk about crisis, to talk about values, to talk about God in government, to talk about unity. Bakit kayo takot na yung majority na to ay gawin namin ang aming trabaho? Wala naman kami tinatarget Hindi katulad nung inyong
dating majority na talagang tinarget ang Senado para pababain yung rating. Again po wala dapat pagtakpan. Wala dapat po, from the President, the Vice President, Senators, managot ang dapat managot. Kaya mag-repent na yung mga dapat mag-repent. Pero sobra po naman ata na lahat na ng sisi, binibintang sa ilang tao o ilang partido lang. Bakit po ba? Yung taas ba ng presyo ngayon, pagtaas ng gasolina, yung kawalan ng trabaho, handling ng mga cases ng OFW, yung flood control, yan po ay sisisihin nyo sa opposition, yan po ay sisisihin nyo sa majority ngayon. So anyway, that's your privilege. Let's have the hearings, then let's people judge. And yun ang advice ko sa konse. Maghanda na rin, mag-attend kayo. So rather than spewing out venom, calling us names, yung basura kasing tinatapon nyo, babalik din sa inyo, di ba? So kita nyo, yung mga tinawag nyo na names before is now all over the internet. Rather than debating, the Tuesday night should not have ended that way. There's no need for the walkout. It would have taken us hours. Baka nga Monday o Tuesday pa matapos ang debate sa daming gusto magsalita. Ang problema, you refuse to listen to us. So, let me talk about many more things. No? What are the important numbers? Why we have to think about our democracy? Why good governance is important? I'll talk about that sa weekend. No? But importante, tonight, matulog kayo na nalalaman, meron kayong gobyerno na hindi sunod-sunuran lang. Meron kayong Senado na lalaban. Meron kayong Senado na hahanapin ang katotohanan. May mga senador sa majority na handang makulong, ilaban lang yung kanilang prinsipyo na independent ang Senate. Tuloy-tuloy po ang intriga, kaya tuloy-tuloy din po ang pagmi-meeting namin. But our country is worth it. So if you ask me what can you do for us, pray for us. No, pray that we stick together, that this majority will be given a chance. But pray then, di ba, na walang cover up kahit sino man. Di tayo pwedeng parang fraternity sa college na pag may rumble na, wala na akong pakialam kung sino tama at mali, basta kambihan na lang yung brad natin kasi rumble na. Hindi po. If we love God, if we love our country, if we love the Senate, hindi pwedeng blind ang ating pagsuporta sa kahit anong grupo. No? So say a prayer, and habang may oras pa, yung gumagamit ng reins of power, no, for their own purposes. This kind of miscalculation, sabihin nyo, may makukulong, may makakasuhan, we can make your life a living hell. Again and again in history, tignan nyo how it ends, di ba? So dapat po, we work towards having the righteous rule. So does that mean palitan ng palitan? Hindi po. Pray for those who nakaupo. Kahit naman po yung apostles, di ba? Si Apostle Paul was killing Christians. Nagamit ni Lord. So ang dami-dami pong example kung saan ang tao na hindi righteous ay pwedeng maging righteous by simply repenting, asking God for revival, restoration, asking God na malinaw kung ano tama at mali. Let me end on a positive note. We're willing to work with the 11. Sila lang naman nagsasabi na this will not work unless tanggalin nyo si Cayetano. Kung ako lang problema, no problem. Ang problema, pangatlo na ako Anyone but Escudero, anyone but Legarda, ngayon anyone but Cayetano. So sinong susunod? Basta't hindi sunod-sunuran sa inyo at sa agenda nyo, dinideny nila may agenda na palitan ng konstitusyon. But the reality is, in 2023, di ba, muntik na matuloy, it was it 23 and 22, 24, di ba, itutuloy na talaga yung PI Di ba? So, hindi mamatay-matay yung mga issue na to because meron po talaga. So, yung corruption, we can change as a nation. But we have to expose and we have to punish the right people. Good afternoon. Have a good weekend. And whether tomorrow or Sunday, I'll talk about more details. Again, pray for the majority and abangan. And sana po yung mga witnesses, lakasan nyo po loob nyo rin. No? Sama-sama po. Basta ang kailangan lang, hindi pwede mag-witness yung magsisinungaling.
magsabi lang po parati ng totoo. At yun na nga po mga kababayan, no? Grabe. Ibang klase talaga itong minority mga kababayan na pinamunuan itong si Tito Sen mga kababayan, no? At syempre, pinili ito ng Malacanang na walang iba, yung Pangulong Bongbong mga kababayan na nagsalita kanina, di po ba? Pambihira. At, di ba, ika nga ni Senator Alan mga kababayan na yung majority ngayon for the first time, walang kinalaman ang Malacanang mga kababayan. In short, hindi kontrolado ng Pangulo ngayon. Nako po mga kababayan, at syempre, nako, yung Blue Ribbon Committee hearing mga kababayan ay opisyal na ngang sisimulan mga kababayan, no? Dito talaga natin malalaman mga kababayan, no? Yung buong katotohanan talaga. Na hindi budol na katotohanan. Diba nagsabi na yung ating Pangulo kanina, di po ba mga kababayan, na ito yung, diba, hinahanap raw po natin mga sabay ng Pilipino na katotohanan. Kaya ito na raw yun mga kababayan, kasuhan yung halos lahat ng minority or majority sa Senado mga kababayan. Bihira mga kababayan, no? Tapos nila may naghugas kamay pa siya na hindi raw totoo yung sabi-sabi na bakit halos lahat ng majority yung nakakasuhan, sa minority wala. Wala raw yung kinalaman mga kababayan eh. Ang bihira, budol talaga mga kababayan, no? Naku po. Kaya mga kababayan, expect na natin ha. Next week, ano kasi, may pasaring kasi si Senator Lacson din mga kababayan na may mangyayaring, naku po, malaking pagbabago raw dyan sa Senado. Isang coup na naman ba yan mga kababayan? Naku po, hindi yan mga kababayan. Hindi yan mangyayari. Di po ba? Kaya tulungan natin sila, Senator Alan Peter Cayetano mga kababayan, na yung gustuhing mangyari ng minority mga kababayan ay hindi magtatagumpay. Kaya mga kababayan ay naku po, isama natin sa dasal, diba, itong pamumuno ni SP Cayetano ngayon sa Senado na naway patnubayan po sila ng buong may kapal mga kababayan na mabibisto mga kababayan yung totoong mastermind sa nangyaring nakawan ng ating bansang Pilipinas mga kababayan. Di po ba? Ang bihira na kasi yung mga pinagagawa nila mga kababayan di ba? Ngayon mga kababayan, yung ating Pangulo ay di ba, naku po, nakapag-utang na naman ng $3 billion mga kababayan. Naku po, mabihira. Lubog na nga tayo, mas lalo pang lubog sa utang mga kababayan yung ating mahal na Pilipinas. Ang bihira talaga. Naku po mga kababayan. Kaya dapat mga kababayan na yung totoong mastermind talaga ay makukulong or ikukulong na sila mga kababayan. Di po ba? Hanggang dito na lang po anong latest po mga kababayan. Huwag niyong kalimutang i-share yung ating video naman po at mag-like mga kababayan syempre. God bless you po mga kababayan, lalong-lalo na sa ating mga OFW dyan. Ingat kayo palagi.